Okay guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Eto Mary Grace Piatos po. Ilalabas na daw. At Senator Ping Lacson, bobo daw, sabi po ni Cayetano yan Alamin po natin kung bakit. Tara. Handa na ang House Prosecution Panel na makaharap si Mary Grace Piatos, isa sa umunoy benepisyaryo ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay oras na buksan na ang impeachment trial sa July 6. Yan ang umarakadang balita ni Willie Delgado Jr. Habang nalalaro ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, excited na ang House Prosecution Panel dahil makakaharap nila sa wakas si Mary Grace Piatos. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson na now deserves Representative Zia Alonso, kapanapanabig sa kanila ang pagsisimula ng impeachment trial dahil matatapos na ang matagal ng paghihintay na makita ng personal ang kontrobersyal na testigo. Sabi ni Adyo, kabaligtaran naman ang kanilang excitement sa depensa dahil malaking hamon sa kampo ng Vice Presidente na maiharap si Piatos. Isang malaking misteryo kung sino si Mary Grace Piatos matapos lumitaw ang pangalan niya sa mga acknowledgement receipt sa daang milyong pisong gastos ng OVP at DepEd sa confidential funds. Nauna nang pinupirma ng Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos. Bukod pa ito sa mga napansin ng mga kongresista sa kahinalang detalye sa serye ng pagdinig ng Kamara, iisang pangalan sa magkakaibang lugar at magkakaibang pirma. Kaya ang naging tanong, totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos o isa lamang siyang karakter sa piraso ng papel? Mga tanong na sa wakas ay masasagot na sa darating na impeachment trial. Ako, si Willie Delgado. Okay guys, abangan natin kung sino po yung ilalabas nilang Mary Grace Piatos. Pero ako po, duda po ako dyan. Parang, ewan ko kayo na po ang humusga. Kasi sa tagal-tagal na po, na yung usaping Mary Grace Piatos na yan, taon na po yan. Ilang taon na po ang lumipas pero wala po silang nailabas na Mary Grace Piatos na tao. At tinignan na din po yan sa NSO. Pero wala po. Wala pong lumabas na Mary Grace Piatos. Okay? Okay, wait lang guys Tignan natin tong isang palita. Okay. Wait lang po, wait lang. Ayan, inayos lang po natin. Okay. Sabi niya mahina daw sa si Lacson. Itong akusasyon nito ni Cayetano. Pakinggan natin yung sinabi niya na mahina daw sa si Lacson. Okay. Si Senator Lacson binaliktad niya. Basahin mo na ako. Pero wag niyo nang asahan umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together. This is politics. Pero wag na tayong gumawa ng invento tungkol sa kasama natin. Pero sila nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Raffy Tulfo, ikaw. Ang tanong dito kay Tano, bakit hindi ka maka-move on? Wala ka na Wala ka na sa pwesto. Nangiintriga ka na lang. Ikaw mismo nagsabi na kapag 13 na, ay tatanggapin mo. Sa tingin mo ba, tinanggap mo? Hindi Hindi ka maka-move on. Makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't doon mo makikita yung graduated and experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya.
Yung sinabi Yung niya sinabi niya na may tatlong may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung yung kakampi lang isa, kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yun. Sinabi kay Erwin, kami ang kami ginaganito ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So yun ang So yun ang mahirap mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Di ba? Magkwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Yung totoo. Erwin Tulfo. Isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontrakto na balik sa office mo. Hindi, Naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas we have a two-party system. Okay guys, magaling daw po siyang speaker. Putang ina mo Cayetano. Oo, magaling kang speaker. Kasi nung tinanggal ka na at pinababa ka na sa pwesto mo, sa pagiging speaker mo, sinarado mo yung kongreso. Pinutol mo yung tubig, yung ilaw, kinuha mo yung flag, yung kinakabit dun sa Congress na parang sa Senado. Magaling ka nga eh, putang ina mo ka eh, no? At saka halatang-halata, parang may nasisira na po sa utak nito. Parang nasisiraan na po ng ulo itong si Cayetano. Kaya nga po sabi po ni Ping Lacson dito, wag na lang daw po natin pansinin at ipagdasal na lang daw po natin dahil nakakaawa po si Cayetano at baka daw po magpakamatay. Dahil po sa stress na hinaharap niya ngayon. Wala na po ito. Hindi niya na po matanggap yung kanyang pagkatalo. Ano na po ito? Parang may sira na po sa utak. Kailangan po dito ipagamot na po ito. Di ba guys? Okay, ano pong masasabi nyo dito guys? Pakilagay ang inyong mga komento dyan sa baba para mabasa po natin. Okay? Maraming salamat. Once again, June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Bye!